Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasalo, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga tao na nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang mga napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi sa kanyang paghasik. May binhing nalaglag sa daan at nayapakan ang mga ito at tinukan ng mga ibon. May nalaglag sa kamatuhan at pagtubo na tuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang idinugtong. Makinig ang mga may pangdinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y pinagkaloob ang malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinhaga. Ito'y upang tumingin man sila, hindi makakakita. Makinig man sila, hindi makakaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay mga nakinig, ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso, na wala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok, tumiwalag agad. Ang mga naghasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig ngunit ng malaon ay nadaig ng alalahanin sa buhay at pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi hinog ang kanilang mga bunga. Ang mga naghasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtitiyaga hanggang sa ito'y mamunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ako po bilang pare, wala po akong vocation story na nagsuot ako ng damit-damitan ng pare, nagmisa-misahan. Ang meron lang po ako, palagi ko pong naaalala mula nung aking pagkabata. Hindi ko pa pwedeng sabihin nung ako'y maliit pa, sapagkat hanggang ngayon ay maliit ako, ay ang pagbabasa po ng buhay ng santo. Kapag po binabasa ko po yung buhay ng isang santo, para bang isa siyang bayani ng pananampalataya. At isa nga po sa pinakakatangi-tangi at modernong santo sa panahon ngayon ay si San Padre Pio na kanyang kapistahan sa araw na ito. Alam niyo po si San Padre Pio, hindi po siya pinanganak na banal agad. Hindi po siya pinanganak na mabuti agad. Kung tatanungin po ninyo, si San Padre Pio, mainitin ang ulo, maigsi ang pasensya, palaging nagagalit, para bang wala ang Diyos sa kanyang puso, sapagkat kawalan ng pasensya
at init ng ulo na nagreresulta sa galit. Pero kalaunan, natutunan niya ang daan ng ating Panginoong Kristo, naging ganap sa kanya ang salita ng Diyos, ang binhi ng pananampalataya tulad ng sa mabuting balita. Hindi lang po napunta sa dawag, hindi lang po napunta sa batuhan, kundi sa matabang lupa. Dumating nga po sa pagkakataon, ang daming mga taong nangungumpisal kay Padre Pio. Bakit nangungumpisal sa kanya? Sapagkat sa kanyang kabanalan at sa kanyang pagiging matatag bilang isang pari, ang mga tao'y naakay niya sa pananampalataya, naakay niya sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po mga kapatid, ang hamon sa atin dito, tayong lahat na nagtamo ng pananampalataya, tunay nga ba talagang ito'y lumago sa ating puso? Kaya masasabi nating, Panginoon, ako po'y sumusunod sa inyo. Pangalawa po mga kapatid, dahil po ang dami pong sumusunod kay Padre Pio, para bang ang simbahan noon ay nagulumihanan. Pinatigil siya. Pinatago muna. Sumunod siya. 30 taon, 40 taon ang lumipas, wala po siyang reklamo. Sumunod siya sapagkat alam niya ang pagsunod ay daan patungo kay Kristo. Mga kapatid, tayo pong lahat mga binhi. At bilang binhi na hinasika ng Diyos, saan kaya tayo tumubo? Dinala ba natin ang ating sarili sa batuhan? Dinala ba natin ang ating sarili sa dawag? Dinala ba natin ang ating sarili upang matuka lamang ng ibon? O nagsusumikap tayong dalhin natin ang ating sarili upang tayo tumubo sa matabang lupa? At ang pagtubong ito ay hindi dahil sa ating kagalingan, sapagkat tayo'y kinaawaan ng Diyos sa pagiging tapat nating lubos. Mga kapatid, lahat po tayo'y nabubuhay lamang sa awa ng Diyos. Tayo'y nandito, namimintuho sa mahal na poong Jesus Nazareno, humihingi ng awa, humihingi ng habag, humihingi ng pagpapala, upang tayo'y dalhin ng Diyos sa tamang lupa, upang tayo'y magbunga ng masagana. Mga kapatid, nagbunga ang paghihirap at pagdurusa at kabanalan ni Padre Pio. Dalaman niya ang sugat ng ating Panginoon. Nagkaroon po siya ng stigmata. Pero hindi po yun naging hadlang upang ipakita niya siya'y hirap na hirap. Bagkus ang kanyang pinakita, kaisa niya si Jesus sa paghihirap, kaisa niya ang simbahan sa paghihirap, kahit mahirap, dadalhin pa rin dito tayo sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa tayong lahat na mga binhi ng pagpapala, tumubo nawa sa tamang lupa, sa kaharian ng Diyos na palaging mapagpala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.